bote ay hindi naka direct hit pababa, medyo pa-slant, basag ang dulo. Ibig sabihin talaga downward ito mga Sama Hunters, underneath, nasa ilalim to. Kapag ang bote kasi mga Sama Hunters ay binasag ang dulo, ibig sabihin pababa, trail of treasure yan eh. Ibig sabihin kapag ang isang bagay kasi binabasag mo at kinakalat mo yung pinagbasagan, ibig sabihin trail. Ngayon dito sa ating situation, basag, sakto mga Sama Hunters na nakalagay dito, pa-slant sa may pagitan ng mga bato. Ang isa sa mga struggle natin dito mga Kasama Hunters, itong side na ito, dahil sobrang lambot, konting hukay mo lang bumabagsak agad, kaya kailangan nating magawa nito ng solusyon. So ayan mga Kasama Hunters, ito yung isa sa na-discover natin dito. Kaliwa ito mga Kasama Hunters, left side ng ating hinuhukay, kulay asul na bote, at 100% ito ay isang treasure markings. Nasa 6 feet na itong lalim nito mga Kasama Hunters, mula dito sa may taas hanggang pababa dyan ay 6 feet. At tumambad sa atin ang bote na nakataob at inipit ng mga bato. Kikita nyo po, pinagitnaan siya ng mga bato. Dito, may malaking bato dito. May bato din dito sa gilid na nakuha natin nung kanina. At ang nangyari, sa pagitan ng mga bato na yan, dyan nakasiksik mga Kasama Hunters. Kaya itong hinuhukay natin to 100% positive. At ang titingnan na lang natin kung may markings ba ito. At ang mga ganitong markings, kailangan ingatan na huwag mabasag. At kagandahan nung hinuhukay natin ng gamit ng bareta, hindi siya nasundot. Dahil kung nasundot, nakudurog ito. At ang mga Hapon may mautak din eh. Nilagay nila dito sa pagitan ng mga bato. Ang problema natin mga Kasama Hunters, itong area na ito, bumabagsak. Yan, itong area na to, bumabagsak ito. Kaya konting kamali lang, malambot eh, kasi tambak nga. At humukay tayo dito sa may gitna nito. Hindi lang siya basta siniksik dyan. Pag hinuhugot mo, nakaipit ng bato eh. Kaya kailangan mo lakihan dito sa may gilid para, yan, nakita nyo po mga Kasama Hunters, sa gitna ng mga bato nakasiksik siya. Kaya yung mga Hapon, mautak din talaga. Hindi nila basta-basta nilalagay yung mga treasure markings ng basta lang. Kailangan steady talaga, hindi nagagalaw. Tingnan mo to, kahit ilang taon na hindi mo lang nagalaw kasi nga napapalibutan ng mga boulders. Yan o. Bago natin na hatakin tong bunin to, baklasin, tingnan natin tong mga nasa gilid niya muna, nililinis natin. Ngayon mga Kasamang Hunters, kapag kayo ay nasa treasure operation, talagang ingatan ninyo na huwag magalaw, mabasag yung mga markings na kagaya niyan, slant yung direction. Ayan. Ayan, kitang-kita nyo po mga Kasamang Hunters. Ayan, perfect na perfect. Basag ang dulo. Kitang-kita nyo po mga Kasamang Hunters, nakita ninyo. Basag ang dulo. Ibig sabihin talaga downward ito mga Kasamang Hunters. Underneath, nasa ilalim to. Kapag ang bote kasi mga Kasamang Hunters ay binasag ang dulo, ibig sabihin pababa. Trail of treasure yan eh.
Ibig sabihin kapag ang isang bagay kasi binabasag mo at kinakalat mo yung pinagbasagan, ibig sabihin trail. Ngayon dito sa ating situation, basag sakto magsamang hunters na nakalagay dito, paislant sa may pagitan ng mga bato na yung boulders at binasag ang dulo. Yan, kitang-kita nyo, trail of treasure. Ibig sabihin downward, under, pababa tayo mga kasamang hunters. So malalaman natin kung ano yung nasa baba nito. Ang nakuha natin na markings sa base ng bote ay GA number 10. Number 10. Ayan, number 10 mga kasamang hunters. Actually, yung mga ganyang number ay sumisimbolo sa lalim, sa deep, pababa, downward. Kasi paturok siya mga kasamang hunters, basag. Pero itong napakalaking bato na to, igigilid muna natin dito sa may kabila. Diyan natin siya ilalagay. Ayan. Ayan, itong napakalaking bato mga kasamang hunters. Pinaturok talaga ng hapon kaya ang hirap iangat At itong pagbisita kasi natin dito sa site nito mga kasamang hunters, wala tayong mga dalang gamit na pangangat dun sa isang treasure site natin. Yan talagang pinadive dito ng hapon. Kaya dito kasi tayo lalim. Dito tayo hukay pa.